May ano nga pala ako, may katanungan ako. 'Di ba may mga kamag-anak ba kayong namatay? Namatay sa cancer dahil naghiwalay sila o maghihiwalay pa lang? Kasi guys, ang mga style ng mga tao dito, mga ano sila, kilawin ng tao. Pinapatay nila kapag lalo na ay magdi-divorce ka. Yes. Alam nyo kung bakit? Kasi magbabayad, maghahati kayo ng ari-arian. Big deal sa kanila yun, guys. Hindi kayo pwedeng mag-divide ng ari-arian. Pwede ninyong pag-usapan, sabi nila na pag-uusapan yung wealth na ganito, ganyan. Honest guys ay, ang technique sa'yo ay, kailangan nyo pumunta ng hospital kasi may injection para sa mattress, tapos ganito, ganyan. Tapos ang gagawin sa iyo ay bibigyan ka nga niyan guys ng mga injection. Ang resulta guys, pag ikaw nagkasakit ka ng cancer, mamamatay ka sa country nila, walang involved na government para i-search kung ano ang ikinamatay ng pamilya nyo sa Denmark. Alam mo, ganito ang nangyayari sa akin ngayon. Paspasan kung paano ako ipapatay. Tapos yung mga involved guys, mga kapitbahay ko may involved. Binabayaran. Yes. Para ipaligpit ako. Ultimo sa Santa Cruz. Pero alam mo, yan yung nagnanamit-namit sa akin. Promise, ipapakaladkad ko kay Tulpo yan. Promise, ipapakaladkad ko yan. Wala akong pakialam sa mga hinayop na yan. Hindi ko tutukuyin ngayon, pero alam ko kung sinong Judas ang gustong magpaligpit sa akin. At yung dito guys, ito yung pinakademonyo. Yung sasabihin nila mga Pengi Institute. Oo nga naman guys. Diba? Nagkaroon sila ng pera sa pagpapaano sa pamilya mo. Alam mo, for sure, hindi lang ako ang biktima mula umpisa eh. Maraming mga foreigner dito na divorce tapos mag-isa ka lang. Yung alam nilang wala kang kaibigan. Akala siguro nila wala akong kaibigan. Akala nila wala akong pamilya na maghahanap. Yun ang akala nila. Diba nakakatawa no? Gusto nilang ipaligpit si Rogelia dahil nagkabulalas ang kanilang sikreto. Alam nyo ba dati? Last year, may nilabag daw akong batas nila. Batas nila guys. Tapos yung ini-interview guys, mukhang prostitute, yes. Mukhang putang-puta ang itsura sa Denmark. Isang dani, yes. Tapos alam mo ba kung ano yung pinakita? Na late lang ako ng guys. Pero pinakita ang titi ng lalaki na, Diyos ko, mukhang kulubot na kulubot. Gusto ko sanang videohan para magmukhang katawa-tawa. Alam mo yun? Kung gaano ka-demonyo ang ugali ng tao dito. Nilabag ko daw yung batas na magpa-injection ng anti-mattress. Sa isip-isip ko lang, excuse me. Ay, anti-cancer pala. Anti-cancer, guys. Sa isip-isip ko lang, bakit? Dahil gusto nyo akong patayin sa pamamagitan ng cancer sa mattress. Una, hindi naman ako nakipag-sex kung kani-kanino. Diba? Ang question ko guys ay, nung isinilya elektrika nila ako, na itinatry nila ako kung pwede ba nila akong iparek kung kani-kanino. Ang tanong, pagkatapos nila ako itry ng silya elektrika, or alam mo na, yung sombrero, pangpa-electric. Ang katanungan, bakit nila kailangan gawin yun? Diba? Nang natutulog ako. Ano ang nangyari sa akin that time? Bakit ako pinatulog ng more than a month? Diba? Ayun ang question ko guys. Bakit ako pinatulog ng matagal? Napagising ko ay punong-puno na ako ng uban. At matured ako that time. Tapos alam mo guys, yung katawan ko, payat na payat ako. Pero lucky ako na gumising ako na hindi ko naramdaman ang gutom. Bagkos alam mo nyo kung anong naramdaman ko? Nag-worried ako kung anong nangyari sa anak ko. Pumunta ako sa school, pinakaladkad ako sa pulis. As in, naranasan ko kung paano ako pinakaladkad sa pulis. Kaya guys, gusto ko kumilos ang gobyerno or international. Nahihingi ako ng tulong dahil sa kademonyuhan ng mga tao sa country nito.
Yun lang guys, thank you nga pala at thank you sa mga taong suporta sa YouTube channel ko. Paki-share na lang guys. Thank you so much sa inyo. Bye.